Ito, magandang balita para sa Dabarkads, Tito Vic and Joey. Kasi kahapon, mga parang mag-aalas 5 yata ng hapon na nagkaroon ng breaking news si Tito Vic and Joey. Nasa meeting sila. So, bigla silang naglumabas sa kanilang TBJ social media account at sila yung nagbigay ng ilang detalye nung magandang balita. Sa wakas, natapos na rin. Nagdesisyon na po ang Marikina Regional Trial Court na pumapabor po sa Tito Vic and Joey. Yung pong pangalan ng Itbulaga, kanila talaga. Hindi lang basta kanila. Mahigpit pong pinagbabawalan ng korte ang tape, yung company under Halusos Family at GMA7 na huwag gamitin ang pangalan ng Itbulaga, yung team song, huwag banggitin ang pangalan, lahat to ipinagbawal sa kanila. Totally, kinatigan ng korte na ang may-ari ng Itbulaga ay Tito Vic and Joey. Dabarkads talaga. So yan po ay isang malinaw. Malinaw na malinaw. Pati yung IPO, okay? Na nauna nagpalabas na talagang ang pangalan ng Itbulaga ay pag-aari ng Tito Vic and Joey. So parehas na yan. Ibig sabihin, talagang illegal na pag ginamit pa ng tape at ng GMA ang Itbulaga. Akala nyo, pati yung team song, yung, di ba, mula Apari hanggang Hulo, yung kantang Itbulaga, pinagbawal din gamitin. Pati yung pagbabanggit ng pangalan. At matindi, maliban po doon, pinagbabayad pa ng danyos. Doon sa paggamit ng Itbulaga kung kailan at ilang araw, ilang buwan nilang ginamit yan, pinagbabayad sila ng korte. Maliban pa doon, sila rin ang inutusan ng korte na bayaran ang mga abogado ng Tito Vic and Joey. Wow. Anyway, mayayaman naman ng mga yan. Baliwala. Pero sinasabi ko lang kasi yun ang desisyon ng korte. Panalo na po ang Dabarkads. Kaya ko ito binabanggit. Kung yung mga gunita, itong MA Pinoy TV. Isa po ito sa mga tumulong voluntary. At ako ilang beses din nirecognize ng Tito Vic and Joey sa kailang program. Na 3-4 na beses yata binanggit ang pangalan ko at nagpapasalamat sa akin. Kasi voluntary ako na tumulong sa kanila matapos yung kanilang prinsipyo ay kanilang ipakita noong Mayo ng nakaraang taon. Nilis na sila sabay-sabay mag-resign sa telebisyon, sa Tape Incorporated at GMA7 dahil nga sa harassment na ginawa sa kanila. Alam nyo, pagka may prinsipyo pinaglalaban, ay ako isa ho sa nangunguna dyan at sinusuportahan ko kahit hindi ko sila personal nakakilala. So, itong channel na MA Pinoy TV ay tumulong dyan at naging consistent tayo sa laban. Sabi ko, pagdating sa korte, nung nasa korte na, hindi ko na tinatalakay kasi nirerespeto ko ang korte. Ngayon, nagdesisyon ang korte na yan ang kanilang desisyon, pabor sa Itbulaga, kaya ating tinatalakay na. Kung kanino man pumabor, tatalakay natin kasi yan ay desisyon ng korte. Ang maganda rito, pumabor sa Dabarkads. So, mabubuhay at lalong lalakas ang Tito Vic and Joey. Pwede na nilang gamitin. Dati ay 8 TBJ, di ba? Ngayon pwede ng Itbulaga, kanila talaga At yun naman public knowledge, no araw pa, na kanila talaga yan. So, ayan na po, legal na ang paggamit ng Tito Vic and Joey Dabarkads ng lalong bubuhaying Itbulaga. Yan talaga yung identity nila. Yun naman kabila, nako, yan ang luhaan ngayon. Anong gagamitin nila? Wala na. Yung maangas na si Paolo Contis ba yun? Saksakan. Ibang klase din yung batang yun. Ang piling ay napakalaking tao. Piling napakalaking artista. Ayun, ngayon, tamimi yan. Anong gagawin mo? Pati si Isko Moreno na damay pa dyan. At kung sino-sino mga artista dyan. Ayan pinagbabayad pa damage. At saka pati yung ginastos ng Tito Vic and Joey sa kanilang mga abogado, sinisingil dun sa kabila dahil talo. So panalo ang Tito Vic and Joey. Yan po yung good news. Kaya yung mga senior citizen sa buong mundo, lagi ko sinasabing consistent, number 1 sila sa television, ang Tito Vic and Joey, at maging sa social media, di lalo na ngayon. Dahil lalo nilang palalakasin at bubuhayin ang Tito Vic and Joey na halos mag-4 na dekada na. Grabe. Okay? So, yan po yung update. Kahapon lang ho pumutok ang balitang yan.
na nanggaling sa MTC, Marikina Trial Court, Marikina Court na korte ng City of Marikina. Okay, sunod na ating pag-usapan pa rin. Dahil politics, sports, at saka showbiz ating binabantayan dito. Dito sa issue ng ating bansa. Okay? Sana ay talagang itong bagong taong ito ay magtuloy-tuloy na. At yung mga umaabuso ay makontrol. At yung ating ekonomiya ay magtuloy-tuloy. Maganda po ang mga forecast ng ating mga ekonomista. Hindi po totoo yung sinasabi na naman ng mga Duterte followers, Duterte vloggers na humihina daw ang ating ekonomiya. Ewan ko saan niya kinukuha yun. Siguro hindi niya alam ang takbo ng business. Foreign and local business group ang sinasabi maganda yung ekonomiya ng ating bansa sa third at last quarter ng 2023. Inaasahan natin ngayon malakas. Kaya nga yan ang kailangan gusto ng mga negosyante. Magpatuloy ang malakas na ekonomiya para gumanda ang business. Gusto rin yan ng gobyerno para kumita ang gobyerno dahil buwis ang pinag-uusapan dyan. Okay? At ayaw na ayaw nila ng mga sobrang politika at mga panggugulong ginagawa ng mga desperado or atat na maghawak ng kapangyarihan o bumalik sa kapangyarihan nang wala sa lugar. Again, sinasabi ko, kung gusto nyong maghawak ng kapangyarihan, sumali kayo sa political exercise at ang taong bayan na magde-decide kung kayo ay karapat-dapat o hindi. Sa 2025, next year, merong eleksyon. 2028, merong eleksyon. Yan ang ating pagtuunan ng pansin. Pag walang eleksyon, sama-sama tayo dapat. Ay ang problema, hindi makamove on yung mga iba dyan Kaya marami hong mga manggagamit at mapanggamit na tao. Kaya iwas po kayo. Nako, speaking of panggagamit, salamat po doon sa ating mga followers na nagsusumbong sa akin. Meron daw nang gagamit ng aking Facebook page at pera-pera ang galaw. Ay nako, Lord, bahala ka na sa mga taong yan. Hindi po ako nanghihingi ng pera. Hindi po ako involved tungkol sa pera. Okay? Malinis po ang aking konsensya. Kaya yun ang gagamit ng aking mga page. Sinisira yung aking page. Ginagamit yung aking pangalan at pagkatao sa paghahanap buhay nila nang wala sa lugar. Huwag niyong tangkilikin yan. Hindi po yan, hindi po ganyan ang style ko. Wala ho yan sa guhit ng aking palad na ako'y manghingi ng pera. Sa akin, pag ang blessing dumarating. Pero hindi ako nanghihingi kahit kanino. Okay? Kaya yung gumagamit ng aking page at mga pangalan at mukha ko para manghingi ng pera, huwag niyong tangkilikin yan. Fake yan. Kasama yan sa mga paninira dahil hindi nila matanggap na yung aking ginagawa ay naaayon sa batas, naaayon sa kabutihan, at naaayon sa prinsipyo ng matitinong Pilipino. Hindi tayo sumasali doon po sa mga troll, sa mga buzzer na nanggugulo lang. Pag hindi ako nakatiis sa mga susunod na araw, papangalanan ko kung saan nakabase yung mga troll na yan. Alam ko naman ramdam ko Kilala ko sila. Alam ko kung saan sila nag-uopisina. Pag hindi sila tumigil ng paninira sa akin, papangalanan ko, ituturo ko yung opisina nila. Dahil meron hong opisinang yan ang trabaho at may pinanser sila. Manira ng manira at kasama ako sa sinisiraan nila. At kung ano-ano mga sinasabi. Pati yung panggagamit ng aking page sa illegal na wala akong pahintulot, sila rin ang gumagawa niyan. Pero ako, lahat yan, pinadiyos ko na sa ating Panginoon na lang. Si Lord na ang bahala. Lord, bahala ka na sa kanila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. God is good all the time. God, Lord, save the Philippines.